Hello po sa inyong lahat mga kabarya. Nandito na naman po ako si Pinoy Coin Hunter para atin pong pag-usapan ang ipinakitang mga Philippine altcoins dito ni Kabarya. Ayan, mga lumang 1 piso. Ayan, Philippine altcoins. Ayan, ang dami po. Inilatag po niya ito sa ibabaw ng kanyang lamesa. Ayan, at maayos yung kanyang pagkakalatag dito. Ayan, yun nga lang at ayan, halos yung nakaharap dito ay yung overside, yung harapang bahagi ng kanyang lumang barya. Ayan, at meron lamang po tayong dalawa na piraso rito na siguro ay nagkamali po siya sa kanyang pagkakalatag. Pero ayan, gayon pa man ay hindi pa rin malinaw yung taon. Hindi pa rin natin kita kung ano yung taon ng mga ito. Ayan, ito parang 1972 po ito. Ayan, pero yung isa ay hindi gaanong malinaw. Ayan, kasi yung mga taon ng mga lumang barya ay isa po ito sa mga pinakabasihan para malaman natin yung kanilang presyo. Yan, maliban sa kondisyon. Siyempre yung kondisyon na rin ay kasali na rin yan sa pagtukoy yan para malaman yung value o halaga ng mga ito. Yan, siyempre yung kapag maganda ang pagkakatago nito ay mas mahal yung benta nito or halaga nito. Yan, pero kung pag marami namang gasgas, mga UP at saka yan halos kinakalawang na or kinakain na ng kalawang ay talagang maapektuhan yung presyo nito at yan babagsak or mababa yung magiging mababa na lamang yung value nito. Kaya ayan, base naman sa itsura ng kanyang mga lumang barya rito na mga 1 piso Philippine altcoin ay mukhang medyo maayos naman yung karamihan dito. May mga konting mga UP lamang at siguro yung mga gasgas ay hindi po talaga natin makita. Ayan, pero yung mga parang may mga konting mga UP, mga dent. Ayan. Kasi ito po ay common coins at ginamit po talaga ito sa sirkulasyon. Kaya hindi, kung pag nagamit po ito sa sirkulasyon ay hindi po talaga natin maiwasan na ayan, magkaroon ito ng mga UP, maliliit na UP at saka mga gasgas. Ayan, yan po talaga. Kaya kung isa po talaga tayong kolektor ay malaga po talaga na yung kukolektahin natin ay yung hindi pa gaanong nagamit. Kaya kung bagong labas ay kapag bagong labas yung barya ay dyan po tayo talaga magandang yung pagkakataon para magtago at mangolekta. Yan. Ilang piraso lang naman ang kailangan natin. Wag po yung tipong magho-hoarding tayo. Yan, kasi ipinagbabawal po yan sa ating batas. Kaya ayan, mukhang sa tingin ko ay may mga good condition naman po siya dito na mga 1 piso coin. At dahil sa wala po talaga tayong ideya kung ano yung mga taon ng kanyang mga lumang barya rito, ay ayan, bigyan na lamang natin lahat ng mga yan, yung kanyang presyo, yung bintahan ngayon. Update po natin yung bintahan ng mga 1 piso na Philippine altcoin na ganito ang kanyang disenyo. Ito yung ganitong disenyo na 1 piso coin ay kabilang po ito sa tinatawag nilang Filipino series. Kaya meron po itong mga taon na 1972 hanggang 1974. Ayan, kaya ayan, aalamin po natin yung bentahan sa mga ganitong lumang barya na may taong 1972 to 1974. At ayan mga kabarya, umpisahan po natin sa may taong 1972. Yan, ako po ay nagtatanong sa mga community groups. Diyan po ako nagtatanong sa presyuhan sa pagdating sa mga lumang barya kasi pagdating po sa mga community groups ay diyan po talaga tayo makakabili ng mura. Ayan, at saka maganda po yung presyo. Ayan, maganda po yan sa mga buyers. Yan po yung mga gustong bumili ng mga lumang barya ay diyan po tayo makakahanap ng mga mura. Ayan, makakamura tayo kumpara sa mga online stores. Yung mga online stores ay medyo mahal yung kanilang presyuhan. Kaya yan, pero mas okay naman pagdating naman sa mga online store ay mas okay naman yung mga sellers kasi mas mabebenta nila sa mas mahal na presyo. Ayan, pero pagdating sa mga buyers ay mas okay po yung community groups. At syempre yung mga sellers na talagang yung nagmamadali, yung gusto kaagad nilang mabenta yung kanilang mga lumang barya, ay syempre ayan, maganda po sa community groups.
Ayan, kasi maraming mga buyers na naghahanap dyan. Pero syempre, mabebenta po ng mga sellers sa mas mababang presyo. Ayan, mas active po ang buying and selling sa mga community groups kumpara sa mga online stores. Ayan, pagdating pa sa mga online stores ay mayroon ka pang babayaran dyan na mga fees. Kaya makakaltasan pa yan maski nabenta mo yan sa mas mataas na presyo. Ayan. Ngayon ay yung 1972 na may taong yung 1 peso coin na may taong 1972. Tulad ng mga ito ay nagkakalaga po ito sa community groups ng 31 to 32 pesos. Ayan, naglalaro po dyan. Mga minimum price naman po yan. Hindi ibig pong sabihin na ganyan na po talaga ang presyuan. Ayan, kung mas maganda po yung kondisyon ng ating 1 peso coin na may taong 1972 ay syempre tataas yung value nito. Ayan, mataas yung value nito. Yung mga presyuan po natin na binabanggit natin dito ay mga minimum price lamang po. Yan po yung parang starting price na pinakabasihan. Ayan, sa pagitan ng buyer at saka seller. Kaya kung maganda talaga yung kondisyon ng iyong 1 peso coin na 1972 ay talagang pwede mong taasan yung value nito. Ayan, kung ikaw ang seller. Ayan, pero kung pag ganito nasa mga ganitong kondisyon lamang na talagang circulated coin, ayan, na ginamit sa sirkulasyon yung itsura nito ay pwedeng naglalaro yung presyo nito sa 31 to 32 pesos. Ayan, yung 1973 naman ay medyo bihira po yung may taong 1973. Ayan, wala po tayong ideya. Yan, o maging sa community groups ay wala pong nakakaalam sa ngayon kung magkano ang bentahan ng 1973 na 1 peso coin. Kasi yan, bihira lamang po, iilan lamang po siguro yung may hawak nito. Kaya walang gaanong nakakaalam sa presyo ng 1973. Ayan, yung 1974 naman ay meron pong presyo na 1973 ay merong presyo na naglalaro sa pagitan ng 37 at saka 38 pesos. Ayan, medyo lamang lang ng ilang piso sa 1 peso na may taong 1972. Kaya, 37 to 38 pesos. Mas mahal lang ng ilang piso. Ayan, ang 1974 kumpara sa 1972. Ayan, kung ibebenta siguro ito ni Kabarya, yung kanyang mga bariyang ito ay, bilangin lamang po natin. At siguro multiply natin yan sa 31 or 37. Ayan, 31 to 38 pesos. At magkakaroon na tayo ng estimated sa total amount ng kanyang mga lumang barya rito na 1 peso coin. Ayan po yung kanyang mga 1 peso coin na lumang barya. Yan, mga ilang piraso kaya ito. Yan, marami-rami na rin ito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.